Sa video na 'to guys, ibabahagi ko lang sa inyo yung natutunan ko, kaninang madaling araw. Kasi ang aking space ay namumula na, sabihin napupuno na yung laman. Ang natutunan ko is kapag meron kang maraming images like ito, tulad nitong mga 'to, na ano yan puro images yan, their stage or cover, yan, JPEG. Pero ang base sa kanila, usually ano yan, dapat halos 1.8 or 1.7 gig lang. Pero yung base sa kanya sa hard disk, 22 gig yung na-occupy nila ng mga books. Yan. Pero talagang 1.87 lang. So, ang natutunan ko kapag pinocompress natin yung mga ganito, yun o, mababawasan yung nadadagdagan tong 128 gig free of sa hard disk. So, ang ko lang, ituturo ko lang sa inyo na yun nga lang, sinare ko sa inyo yung experience ko. Kapag meron kayong punong-puno na kapag punong-puno kayo ng mga images, like for example books o kahit screenshot nyo sa mga smartphones nyo, subukan nyo i-compress like tulad ng paggamit ng WinRAR or Git, tapos para mabawasan sila sa dumami yung space nyo. Tapos ang pangalawa kong advice, kung mag-compress kayo, since sa akin kasi sa experience ko madalas makurap yung compressed files Huwag nyo i-compress lahat sa isang compressed file. Hati-hatiin nyo. For example, itong books na to, itong batch na books na to, kung 1 to 50 books yan, huwag mong i-50 lahat sa isang compressed file. Ano nyo lang, dito, unti-untiin nyo lang. Kung 1 to 50 yun, then yung 25 per isang compressed file or 12 per compressed file. Di bali nang dumami yun, at least kung masira yung isa, hindi damay lahat. So, ang gagawin natin ngayon is i-compress ko to para mabawasan. Diba, 1 to 8 na lang. 1 to 8 na lang, diba? So, kapag kinompress ko to at binura ko tong mga naka-folder, hindi mga dadagdag yan ng mga 150 dadagdag ng 150. So i-ano lang, compress ko ano ba converted book, tapos ito yung mga priority, pangatlong batch na to so i-okay ko lang, tapos magka-compress na. Tayin lang natin. Yan. Compress na yung mga files nyo. Burahin ko na. Dito na siya. Kanina .pnt yun. Ibig sabihin temporary pa lang. Ibig sabihin yung file na yun pinaprocess, under process pa lang ng computer. Ibig sabihin pinag-iisipan pa ng computer yun. May operation pa yung computer yun. So ito i-delete na natin. Tapos tingnan natin kung nabawasan nga mo hanggang 1.8 something lang yun. Tapos tingnan natin kung mababawasan yung laman ng hard disk. Okay, punta tayo ng cycle bin. Ito kasi ginawa ko na kanina.
Kaso, hindi na-record yung microphone. So, saka maingay yung aso ng kapitbahay namin. So, ano ko na to, i-empty recycle bin. At naghang. Wait lang, yan. Empty recycle bin. Tapos, check natin kung 1.8 something lang. Check natin kung nabawasan, kung 28 plus 22 gig, diba? 22 gig yung basa. So, at least dapat nasa 150 gig na yung free space ng hard disk ko. Hindi ko lang alam kung bakit ganun yung minsan. Pero iba yung basa eh. Size on disk, i-research ko pa. Anong pinagkaiba ng size saka size on disk. Balik tayo sa disk PC. Ayun, 150 gig guys. So, depende pa yun sa basa ng hard disk mo. Sa case ko, basa niya sa 1.87 na puro picture ng pages. Basa ng computer ko is 22 gig. So, nung kinompress natin at binura natin yung mga naka-folder, nadagdagan tayo ng 22 gig, which is yun yung basa niya sa 1.87 gig. So, ayun lang. Tinuro ko lang din yung na-experience ko. Sayang din stress. So, sana mag-subscribe kayo. Salamat sa panonood.